ang napunta kay Lester, ang mga hubok o itlog ng langgam. Wow, sarap yan. Baka magulat ako, nangangati na yung katawan. Hirap bago sarap daw muna ang kailangan pagdaanan para sa itlog ng langgam dahil hindi raw kayo makakakuha nito nang hindi kayo'y nakakagat. Ngay! Kung hindi ka marunong o maayos kumuha nito, maaari kang kagagatin o madisgrasa po. Isa si Kuya Robert sa mga nangunguha ng itlog ng langgam na hubok. Bali ma'am kasi yung itlog ng hubog, karamihan po siya, hindi po siya pinapansin ng mga ibang katutubo dahil nga po bukod nga po doon sa pag mag-harvest ka sa kanya, masakit po siya maagat. Pero sa amin pong ibang tribes, napapakinabangan po namin siya at nakakatulong po sa aming katawan pag nakakakain po kami ng mga itlog ng hubok. Kahit anong puno na may malapad na dahon, pwedeng pag-itlogan ng mga hubok. Kagaya na lang itong puno ng banaba. Si Kuya Robert, may tips pa sa paghahanap ng mga itlog ng hubok. Kasi kung naghiwa-hiwalay na yung dahon na pinangitlogan nila, posible na wala na po sila doon. Pero nakatikom pa po yung mga dahon, posible po na mayroong itlog pa. Matrabaho at mabusisi rin ang proseso ng pagkuha nito. Kinakailangan ng panungkit at bilao na pangsalo sa mga nahuhulog na itlog. Para maalis ang mga hubok na posibleng mangagat, pinapagpagan nila ang mga dahon o di kay inaapuyan. Itlog ng hubok daw ang madalas nilang kinakain kapag wala silang ulam. Pinambabaon din ng mga bata sa eskwela. Niluluto ko po para sa mga anak ko, lalo nung nag-aaral wala silang makain. Paalala lang mga biyero, hindi para sa lahat ang pagkain ng itlog ng langgam ha, dahil posibleng magkaroon ng allergic reaction at high blood ang makakakain nito, lalo na kapag nasobrahan. Nakakapangilabot ang itsura, pero ano naman kaya ang lasa? Ang mahiwagang napili ni Lester, magustuhan kaya niya? Hindi, pwede ko na ganyan. Okay, pwede na, Les. Kamusta? Pumuputok-putok, pumuputok-putok na may asim. Asim, yun. Pero, ang iniisip ko na lang munggo. Alam ko yung antique. Ano nga yung antique? Yung... Antik, ma'am. Ito Antique po yung mga gamit sa bahay na lumang-luma na. Kanino-ninuan mo. Oo. Antigo naman yun. Ay, oo. Sorry. Antique. Yung langgam na malalaki. Yung langgam na. Hindi ko malilimutan to. Pagkatapos kumain, doon naman tayo sa peace and quiet. Sakto at nasa barangay Paudpod ng Botolan, Zambales tayo, Bieros. Picture perfect dahil tanaw ang Bukidnon. Sabayan pa ng nakakakalmang agos ng tubig at sariwang hangin. Ang matagal ng inaasam-asam na pahinga ni Nanay Leonida at Lester, achieve yan dito. Yung last memory ko na ganito, sobrang tagal na, kumbaga parang alam ko, toddler pa ako eh. Yung huli natin itong nagawa. Kung dati, taon-taon silang nakakapunta sa dagat, bigla raw itong natigil dahil may mga bagay na mas kailangan unahin at pagkagastusan. Nako, don't worry Lester and Nanay Leonida, I got you! Sa resort naman na ito, bida ang kanilang water sports activities gaya ng wakeboarding, banana boat, at stand-up paddleboarding. Ano Nanay Leonida, carry mo ba yarn? Baka patalunin niya ako. Nako. Hindi pa nagaganap. Nininervyos na po ako. Si Drew pa. Biro lang po, Nay. Siyempre, chill lang dapat kayo. Kaya doon lang muna tayo sa Crystal Kayak at Aquabike. Kaya Nanay Leonida at Lester, enjoy! Ano, sob na sa dagat? Nakakagutom mag-swimming, di ba? Dito sa Liuliwa, matatagpuan ang nag-iisa raw na business on wheels. Hindi nyo na kailangan sadyain dahil naglilibot ang food truck sa iba-ibang lugar sa Zambales. Today is our lucky day dahil sila ang pupunta sa atin. Sa food truck ni Kyle, luto ng kanyang nanay ang naging inspirasyon sa specialty niyang adobo flakes rice bowl. Sa totoo lang, hindi talaga ako marunong magluto at all. Yung nanay ko may adobo flakes. Kasi even way back, even nung babata pa lang kami, may naka-ready na talagang adobo flakes sa bahay just in case tinatamad siya magluto. Tipong ready to eat kasi. Masarap naman kasi talaga siya. I mean, adobo and you make it flaky, how bad can it be? Get go wrong. Mamaya.
meron din silang Peking duck wrap. Take note, Peking duck at hindi Peking duck. Ang palaman, pork adobo flakes din. Napansin namin, kada hangout namin sa Liwa, palagi tayo nagsasaya dito ng wee hours, pero walang pagkain sa gabi. So doon nag-spark yung inspiration of, okay, let's create food on the wee hours pag sarado na yung mga establishments. Nagsimula sa table setup lang ang negosyo ni Kyle hanggang sa makabili sila ng food truck. Dito na nakilala ang kanilang pagkain bilang late night food sa Liwliwa. Yun nga, yung sharing your mother's heirloom recipe and seeing these people. Damang-damang pagmamahal ngayong Mother's Day. Kaya ipadadama rin natin yan sa ating unang customer. Yes po, hello po. Pabili po. Ma'am, today is your lucky day. Kasi Mother's Day on the house. Wow, thank you. So si Mama Flakes. Ay, siya naman pala si Mama Flakes! just giving back what you started. Kaya naman, adobo flakes para sa moms out there. Dahil espesyal na araw nyo ito, gusto naming pasahin kayo.